Kabanata 13:01. Ilang sandali pa ang lumipas ng isang batang babae, na mukhang nasa edad na 19, ay tumawag, talagang natagpuan mo siya, tiyuhin. Ang batang babae mismo ay nakatayo sa tabi ng pintuan ng isang bahay na matatagpuan sa loob ng isang shantytown kanluran ng mga suburb ng lungsod. Sa itsura nito, tila medyo matagal siyang naghihintay doon. Tungkol naman sa kausap niya, ito ay isang nasa katanghaliang lalaki na sumakay lamang sa kanyang tricycle patungo sa compound ng bahay. Sa likod ng tricycle, nahiga ang isang duguan at walang malay na kabataan. Anuman, agad siyang bumangon upang maglakad papunta sa lalaki pagkumusta sa kanya. Sa mga kabataan na mukhang napapalo, sinumang normal na babae ang tatakpan na niya ang kanyang bibig at napasigaw sa puntong ito. Ang babaeng ito, gayunpaman, ay tila ganap na hindi napinsala sa kanya. Sa katunayan, agad niyang sinimulang tapikin ang kanyang walang malay na mukha ng ilang beses bago lumingon upang tumingin sa nasa katanghaliang lalaki. Ang sasabihin ko, maswerte ang taong ito dito. Pagkatapos ng lahat, humihinga pa rin siya pagkatapos ng pagdurusa mula sa napakasamang mga pinsala. Tulad ng kung hindi pa ito sapat, pinahirapan din siya ng labis na potensyal na lason. Sabi ng babae habang nahihiwagang hawakan ang baba niya bago pinagmasdan ang magkabilang gilid ng kanyang mukha. Tigilan mo na ang lokohan mo, hindi mo ba nakikita kung gaano siya kabastusan? Salamat sa Diyos na sumailalim siya sa bautismo ng langit at malapit nang maabot ang Spirit Earth Realm. Kung hindi man, matagal na siyang patay ngayon. Sagot ng lalaki habang umiling. Gaano ka makakakuha ng ignorante? Kahit na isaalang-alang ang paglaban sa Gunters at sa King of Judgment Portal na may kaunting lakas na mayroon siya. Ganting sagot ng babae sa pout. Iyon ay sapat na panunuya mula sa iyo. Sinusubukan lamang niyang isave ang mga tao sa kabila ng hindi alam kung ano ang mundo. Ngayon bilasan mo at ihanda mo ang mga halaman para sa akin. Nakatuon muna ako sa pag-save ng buhay niya. Utos sa lalaki habang sinisimulan niyang bitbit ang kabataan sa looban. Ang babae mismo ay tumingin sa paligid upang matiyak na walang nakakita ng anuman sa mga ito. Sa sandaling nakatiyak siya, mabilis niyang itinulak ang trace ikong may dugo sa bahay. Kasunod nito, nakuha niya ang isang maliit na labanan ng esmeralda mula sa kanyang manggas bago ay wisak ang tila neon green na pulbos sa paligid ng lugar. Ang pulbos mismo ay mabilis na nawala sa hangin. Sa tapos na, pagkatapos ay pumasok siya sa bahay upang simulang ihanda ang mga sangkap. Samantala, ang lalaki ay masipag na sa trabaho sa isa sa mga silid. Sinusubukan ang kanyang makakaya upang mai-save ang kabataan. Naturally, ang kabataan na nakahiga na ngayon sa isang kama ay walang iba kundi si Gerald. Maya-maya pa ay pumasok na rin ang babae sa silid bago umupo sa gilid. Ito ay malinaw kung gaano siya maliit na nagmamalasakit sa sitwasyon dahil mayroon pa siyang lollipop sa kanyang bibig. Gayunpaman, medyo napakabata pa niya upang magtaglay ng gayong lakas, hindi ba? Tingin ko ito medyo hindi ka panipaniwala, totoo lang. Hindi mo ba sinabi na ang Nebula Realm ang hangganan para sa mga tao? Impyerno, hindi pa nga tayo pumunta doon. Ito ay sapat na mahirap para sa mga regular na tao upang makakuha ng pag-akses sa kanilang panloob na lakas, kahit nagugugol nila ang kanilang buong buhay sa paghansa ito. Gayunpaman ang kabataan na ito dito ay sapat na makapangyarihan upang halos maabot ang Spirit Earth Realm. Panipi, ang tao mismo ay hindi agad nag-reply, buong nakatuon sa paggaling kay Gerald. Maya-maya, huminto siya upang huminga ng malalim bago sumagot sa kanyang namamaos na tinig, tulad ng sinabi ko, hindi siya ordinaryong tao. Kung maglaan ng oras upang maingat na mapagmasdan ang mga tampok ng nasa katanghaliang lalaki, makikita nila kung gaano kahindik at kakaiba ang mukha niyang puno ng peklat. Kung gayon gaano kahusay ang larangan ng martial arts, tito. Mula sa naobserbahan ko, ang pangangatawan ng kabataan na ito ay itinayo na naiiba sa iba. Parang hindi rin siya sumusunod sa mga pangkalahatang prinsipyo. Mukhang dumaan din siya sa isang espesyal na proseso ng pagpino ng katawan sa pamamagitan ng paggamit ng mga halamang gamot. Batay sa sinabi sa akin ng aking lolo, ang misteryosong pamamaraang ito ng pagpino ng katawan ay dapat, sa pamamagitan ng tama, ay mawala ng matagal. Sabi ng babae, walang limitasyon sa kaharian. Ipapaalam ko sa iyo na ang isang tao ay palaging mas malakas kaysa sa iba.
Gayunpaman, hindi ka kailanman nagkaroon ng interes tuwing pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga gawain tungkol sa martial arts. Panipik, Kabanata 1302. Matapos magbigay ng isang mapait na ngiti, mabilis siyang muling kumonekta sa mga magkahiwalay na buto ni Gerald bago matulin at husay na bendahe ang lahat ng kanyang bukas na sugat. Aaminin kong hindi talaga ako gaanong interesado sa nakaraan, ngunit naintriga ako ngayon. Kung tutuusin, talagang nakakagulo siya. Sagot ng babae, ha? Ang martial arts na interesado kang alamin ay hindi isang bagay na maaaring makamit ng ordinaryong mandirigma. Ang mga kinakailangan upang maabot ang kaharian ng nebula ay napakahirap. Kahit na ang pagkakaroon ng tamang dugo ay hindi magbibigay sa iyo ng madaling pag-akses sa kahariang iyon. Dapat mong malaman sa ngayon na marami sa mga pamilya dito ay may mga uri ng dugo na naiiba sa karaniwang mga tao, at iyan ay dahil bahagi sila ng mga lihim na lipunan. Ang mga tao mula sa mga lihim na lipunan ay umaasa sa kanilang mga pambihirang pangangatawan, at palagi silang magiging isang hakbang na mas malapit kaysa sa iba pagdating sa pag-abot sa mga hangganan ng mga tao. Kahit na, ang mga sapat lamang na assiduous, mula sa mga pamilyang iyon, ang makakapigil sa kanilang lakas sa loob at posibleng makarating sa nebular realm. Gayunpaman, sa paningin ng ilan sa mga cryptic na pamilya, ang mga lihim na lipunan ay wala. Hindi ko sila sisihin dahil ang mga mula sa mga cryptic na pamilya ay may kakayahang gumamit ng mga lihim na diskarte habang nagmamanipula ng kanilang lakas sa loob. Anuman, ang mga mula sa mga cryptic na pamilya ay nakarating sa Spirit Earth Realm sa pamamagitan ng isang proseso na nagsasangkot ng pangalawang pagbabago ng kanilang panloob na lakas. Habang ang mga lihim na lipunan at cryptic na pamilya ay maaaring hindi mukhang lahat na magkakaiba sa bawat isa, ipapaalam ko sa iyo na ang kanilang mga kakayahan ay napakalaking magkakaiba na ang mga miyembro ng pamilya ng mga lihim na lipunan ay hindi maaaring mangarap na malampasan ang mga mula sa mga cryptic na pamilya. Kung sakaling hindi mo alam, ang Gunters ay isang cryptic na pamilya din. Mula sa narinig, pagkatapos ng mga miyembro ng pamilyang iyon ay nagtipon ng sapat na lakas sa loob, maliliwanagan ang mga ito sa lihim na pamamaraan ng kanilang pamilya na makakatulong sa kanilang maabot ang Spirit Earth Realm. Paliwanag ng lalaking nasa edad na. Kasunod nito, tiningnan niya si Gerald bago idinagdag, tungkol kay Gerald dito. Umasa siya ng higit sa kanyang pangangatawan na binago ng isang tao sa pamamagitan ng paggamit ng isang espesyal na lihim na diskarte upang makarating sa kasalukuyang kasalukuyan. Ang pagdaragdag nito sa kung gaano katangi ang bloodline ng pamilya Crawford, ang kanyang pagsasanay ay mabilis na lumalaki sa bawat araw na lumilipas. Sa nakikita ko, matagumpay siyang dumaan sa paunang, gitna, at panghuling yugto nang wala pang isang taon upang makarating sa Nebula Realm. Panipik. Pagkatapos nito, nalampasan niya ang Nebula Realm sa pamamagitan ng pagsailalim sa bautismo ng langit. Iyon, syempre, napunta siya sa kanyang kasalukuyang yugto, ang paunang yugto ng Spirit Earth Realm. Sa katunayan, nakikita ko na papalapit na siya sa gitnang yugto. Kahit na, ang kanyang kasalukuyang lakas lamang ay tila napakakaiba. Upang ilagay sa pananaw, kahit na ang mga pambihirang tao na nakarating sa kanyang kasalukuyang yugto ay hindi magiging isang tugma para sa kanya sa lahat. Sabi ng nasa katanghaliang lalaki na may mapait na ngiti. Nakita ko, pagkatapos para kay Gerald na hindi man makalapit sa pagkatalo kay Hogan. Gaano katindi ang Hogan? Nagtataka na tanong ng babae. Siya. Mula sa kung ano ang maaari kong sabihin, dapat siya ay nasa gitnang yugto ng Spirit Earth Realm, kahit natandaan na nakarating na siya sa kaharian na iyon ng maraming taon. Hulaan ko na dapat lamang siya ay isang hakbang ang layo mula sa huling yugto. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na maaasahan ni Gerald na talunin siya. Panipik, naiintindihan ko. Sa pagsasalita nito, naaalala ko sa iyo na sinasabi na si Lady Gunter at ang mga mula sa bagong pangkat na iyon ng Judgment Portal ay tila nakamit ang huling yugto ng Spirit Earth Realm. Sa pag-iisip na iyon, naaawa ako kay Gerald. Bakit hindi sinabi sa kanya ng taong tumulong na baguhin ang kanyang pangangatawan ng tungkol sa anuman sa mga ito? Sagot ng babae habang napakamot sa likod ng kanyang ulo. Kahit na sinabi niya iyon, nahanap pa rin niya ang taong tumulong kay Gerald na maging napakapambihirang. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang tulong ay pinayagan si Gerald na magbago sa kanyang kasalukuyang estado.
May pakiramdam ako na hindi sinabi sa kanya ng taong iyon tungkol dito dahil hindi niya inaasahan na mabilis na lumaki si Gerald. Ang hulaan ko ay si Gerald ay may iba pang mga pagkakataong nakatagpo na pinapayagan siyang higit na maasa ang kanyang pagsasanay. Gayunpaman, dapat niyang panatilihin ang pagmamadali sa mga gulo tulad nito dahil sa kanyang kakulangan ng kaalaman. Habang siya ay tiyak na may kakayahang makitungo sa anumang mahina na mga tao na dati niyang nabangga, ang mga Gunters ay nasa ibang antas. Kung matagumpay siyang na-corner ng mga ito, natatakot akong siya ay kasing patay na. Panipi, nako, siya nga pala, mayroon bang iba pang mga lupain na lampas sa Spirit Earth Realm, tiyuhin? Tanong ng babae. Matapos ang panandaliang pag-aalangan, simpleng umiling ang lalaki bago sinabi, haha. Kahit na mayroong isa, ito ay medyo walang kahulugan. Pagkatapos ng lahat, mayroon ng isang napakalaking agwat sa pagitan ng gitna at huling yugto ng Spirit Earth Realm. Ipapaalam ko sa iyo na kahit nagugugol ng isang tao ang kanilang buong pagsasanay sa buhay, malaki ang posibilidad na hindi sila gumawa ng isang tagumpay. Mayroong kahit kaunting posibilidad na mangyari na isinasaalang-alang ang katotohanan na bukod sa mga Gunters, kakaunti lamang ang nakarating sa huling yugto ng Spirit Earth Realm. Ang mga Gunters mismo ay may likas na mas mataas na tsansa na makamit ang kaharian na iyon dahil sa kung gaano kalakas ang uri ng dugo ng kanilang pamilya. Sa pag-iisip na iyon, ang mga pambihirang tao mula sa labas ng pamilyang iyon ay nahihirapan sapat na isipin ang kanilang sarili na nakakamit ang huling yugto ng Spirit Earth Realm, ano pa ang isang kaharian na lampas doon. Panipi, ngunit, kung gayon bakit may ilang mga tao na nakakamit ang Nebula Realm kung marami pa ang nakarating sa Spirit Earth Realm? Hindi ba medyo hindi makatuwiran? Panipi, haha, hindi ba sinabi sa iyo ng iyong lolo tungkol sa misteryo na gumugulo sa mundo ng martial arts? Mahalaga, ang mga nakarating sa Nebula Realm ay may posibilidad na mawala sa mga pangkat minsan-minsan. Gayunpaman, dahil ang mga cryptic na pamilya ay may access sa mga lihim na diskarte, mabilis nilang malampasan ang Nebula Realm at makamit ang Spirit Earth Realm, mahalagang pinapaliit ang banta ng pagkawala kasama ng iba pa sa labas ng pamilya na nasa Nebula pa rin Realm. Ito rin ang dahilan kung bakit ang mga lihim na lipunan ay dating pinakamalakas na pamilya. Matapos magsimula ang mga pagkawala, gayunpaman, ang mga bagay ay dahan-daang bumaba para sa kanila. Nakasunod na pagtaas ng ranggo ng mga mula sa mga cryptic na pamilya, paliwanag ng lalaki. Kaya't kung ano ang nangyari? Sumagot ang babae, sa wakas nakikita ang mas malaking larawan. Sa sandaling iyon, napansin niya ang isang maliit na lagayan na nasa kanya ni Gerald. Nagtataka, hindi niya maiwasang buksan ito at tingnan ang mga nilalaman nito. Nang mapagtanto na maraming mga maliliit na litrato doon, tumawa ang babae bago sinabi, bagaman siya ay isang mataas at makapangyarihang mayaman na mana, upang isiping mayroon siyang isang libangan. Tingnan mo, pinananatili niya ang maraming maliliit na litrato ng mga kababaihan kasama niya sa lahat ng oras. Panipi, kasunod nito, hinawakan niya ang mga ito upang tumingin ng mas malapit sa kanila. Mula sa maaari niyang agad na ipalagay, may ugali si Gerald na itago ang mga litrato ng mga pinakamahalaga sa kanya. Sa maraming mga larawan, napatunayan ng babae na ang mga larawan ng mga magulang ni Gerald, si Mila, at ang kanyang pinsan na si Kate, ay pinaka-nakaka-interes. Sabihin mo, tiyuhin, mayroong isang kaakit-akit na kagandahan sa mga larawang ito na may mga mata na kahawig ng marami sa iyo. Haha, sabi ng babae habang nakalahad ang larawan na pinag-uusapan ng nakangiti. Itigil ang pag-spout ng kalokohan. Sa kung gaano ako kapangit, paano pa man ang kahit sino ay malapit na makahawig sa akin. Gayun din, itigil ang pagtingin sa kanyang mga personal na gamit. Masungit gawin ito, sagot ng lalaki na may isang malaswang ngiti bago bumantong hininga. Kabanata 1303, ngunit totoo, tito, hindi ko naman hinahatak ang paa mo. Tingnan mo lang kung hindi ka naniniwala sa akin. Sinasabi ko sa iyo ang mga mata ng kaakit-akit na maliit na ginang na ito ay katulad ng sa iyo. Pagpupumilit ng babae, habang pinapanood ang senadoryas nito para sa kanya na kunan ng litrato mula sa nakaunat na kamay nito, simpleng tumingin lang sa kanya ang matanda bago sumuko at kinuha ito sa kanya. Ang pangalawang nakuha niya ang isang mas malinaw na pagtingin sa tao sa litrato, tila siya ay pansamantalang nag-freeze sa lugar.
Laking gulat niya na hindi man lang niya nahawakan ang litrato ng maayos, na nagresulta sa pagbagsak nito sa sahig. Kung hindi ito halata na sapat, ang batang babae sa larawan ay si Keita. Ang nakikita siyang nanginginig na ganyan ay una para sa babae. Idinagdag iyon sa katotohanan na ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng malaki sa pagtingin sa larawan, hindi mapigilan ng babae na magtanong sa isang nag-aalala na tono. Tio, may problema ba? Mabilis na kinuha muli ang litrato, pagkatapos ay sumagot siya, mabuti ako. Mabuti ang lahat, pinag-uusapan kung saan, tapos na akong bendahe si Gerald at kailangan kong magtungo ng kaunti. Alagaan mo siya pansamantala, panipi. Sa nasabing iyon, dali-dali siyang lumingon bago umalis. Panipi tuldok. Siya ay kumikilos sa halip kakaiba, ungol ng babae sa sarili habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo. Bagaman pilyo siya sa likas na katangian, palagi niyang sinusunod ang mga salita ng lalaking iyon. Sa pamamagitan nito, napaupo siya sa tabi ng kama na nakapikit, parehong kamay sa pisngi. Pagbukas ng isang mata upang tingnan ang nagpapahinga na kabataan, agad siyang nagulat. Dahil pinunasan ng nasa, katanghali ang lalaki ang dugo sa mukha ni Gerald kanina, nakita niya ngayon na si Gerald ay, sa totoo lang, medyo gwapo. Iniunat ang kanyang kamay, marahan niyang kinurot ang mukha bago sinabi, mukha kang gwapo, alam mo ba? Parin, mas tiningnan kita, mas nararamdaman kong ang iyong mga mata ay kahawig ng bahagyang tiyuhin. Nagtataka ako kung bakit. Sa totoo lang, palaging lihim na hinahangaan ng babae ang lalaking nasa edad na. Pagkatapos ng lahat, kahit na siya ay pangit, ang ugali ng lalaking iyon ay palaging kaaya-aya at ang kanyang pag-uugali ay walang kabuluhan. Ano pa, siya ay masyadong mahiwaga. Tuwing tinanong siya nito tungkol sa kung paano niya nakuha ang lahat ng mga sugat sa kanyang mukha, palagi siyang sumasagot sa parehong bagay, na sinasabi na siya ay nasunog lamang ng masama. Tulad ng para sa mga litrato niya sa nakaraan, walang kahit na magsalita tungkol sa. Ang katotohanang iyon lamang ang labis na nalungkot sa babae. Pagkatapos ng lahat, siya ay lubos na interesado na malaman kung paano siya tumingin sa nakaraan. Matapos ang pagtitig ng ilang oras kay Gerald ay kumurot ang tainga ng lumingon ito sa pintuan. Doon, umupo ang lalaki habang tahimik siyang naninigarilyo. Talagang kakaiba ang pagkilos niya ngayon. Napaisip ang babae sa sarili. Mismo ang lalaki ay tinitingnan ulit ang litrato ni Keita habang nagpatuloy sa paninigarilyo. Kung ang isa ay magbibigay ng mas malapit na pansin sa kanya sa ilalim ng ilaw ng buwan, makikita nila ang kanyang katawan na nanginginig ng bahagya habang ang luha ay dahan-daang nagsisimulang bumuhos sa kanyang mga mata, ang kanyang titig sa litrato na puno ng pagsamba. Matapos na masilaw sa mahabang panahon, kalaunan ay maingat niyang iningatan ang litrato. Pagtingin sa langit sa gabi, wala na roon ang kanyang paunang luha. Sa halip, pinalitan ito ng isang hitsura ng pagiging ganap at walang awa. Ang insidente ay maaayos ng maaga o huli. Hindi ito malayo mula ngayon. Malamig na idineklara ang lalaki habang tinitignan niya ang mga punyal sa isang malaki at malayong bundok sa dikalayuan. Samantala, ang mga Gunters at ang mga mula sa Judgment Portal ay kasalukuyang naka-assemble sa maliwanag na naiilaw na bulwagan ng pamilya Manter sa loob ng sinaunang lungsod. Sa sandaling iyon, si Aerith, ang matandang ginang ng pamilyang Gunter, ay nakaupo sa upuan ng parangal habang siya ay sumisigaw sa pagkabigla, ano? Natalo si Hogan, ngunit paano posible kahit na? Isang mahina lamang, maliit na prito si Gerald kumpara kay Hogan. Paano talaga siya nakatakas? Panipi, si Hogan ay isang pambihirang tao na nakamit na ang gitnang yugto ng Spirit Earth Realm. Sa ganoong klaseng lakas, siya ay isang nakakatakot na tao na kayang gawin ang anumang nais niya. Ang mga Gunters mismo ay lubos na may kamalayan sa kung gaano siya kakilakilabot, dahil bago pa sila bumuo ng isang alyansa sa Judgment Portal, tinangka nilang labanan ang hayop na iyon ng isang tao. Sa kabila ng pambihirang mga miyembro ng pamilya Gunter, wala sa kanila ang anumang laban para kay Hogan, at lahat sila ay napunta sa lubos na pagkatalo. Nag-iisa lamang iyon ang nagpinta ng imahe ng kung gaano katindi ang lalaking iyon. Dahil ang Judgment Portal ay nagpadala kay Hogan upang makuha si Gerald sa oras na ito, inakala ng mga Gunters na lahat ay nasa bagna. Sigurado silang sigurado, sa katunayan, na inihanda nila ang kulungan ng bilangguan ni Gerald.
Nakakagulat, hindi lamang kay Gerald ang nakatakas, ngunit si Hogan ay nagtapos din sa labis na pagkasugat. Si Hogan mismo ay kasalukuyang nakahiga sa isang upuan, ang kanyang ekspresyon ay labis na walang awa habang ang mga miyembro ng Judgment Portal ay nagpatuloy sa bendahe ng kanyang mga sugat. Kabanata 1304, siya ay naisave sa simula ng oras ng isang tao na napakalakas. Kung naging mas mabagal ako, hindi ako mabubuhay ngayon. Paliwanag ni Hogan, pakiramdam lubos na napahiya. At sino talaga ang nang-aatake? Tanong ni Aerith habang nakakunot ang noo niya. Dahil sa masyadong nakatuon ako sa pag-iwas sa kanyang pag-atake, hindi ko siya makita ng maayos. Panipi tuldok. Maaaring may iba pang mga makapangyarihang puwersa na lihim na tumutulong kay Gerald. Ungol ni Aerith sa sarili habang napapaisip. Para sa isang tao na talunin ng Hogan na masama, kailangan nilang magkaroon ng kahit man lang lakas na katumbas ng huling yugto ng Spirit Earth Realm. Kahit na nahihinuha niya kahit kaunti, simpleng hindi moari ni Aerith kung anong uri ng puwersa ang tutulong upang tulungan si Gerald. Sa sandaling iyon, bigla niyang narinig ang isang boses na nagsasabing, hindi kaya si Gerald ang nagdudulot sa iyo ng labis na kaguluhan, Lady Gunther. Pagtingin niya, pinapanood niya ang isang napakagwapong kabataan na pumasok sa pintuan, patungo sa labas, na nakatiklop sa likuran niya ang kanyang dalawang kamay. Pagpasok sa loob, ang kanyang unang reaksyon ay ang kahangahangang pag-scan sa bulwagan ng may malamig at mahigpit na mga mata na nagsisilbi lamang upang lalong mapalakas ang kanyang pambihirang aura. Ngayong alam na ang kanyang presensya, ang 13 miyembro ng Judgment Portal, na binubuo ng kapwa lalaki at babae na nagbibigay ng kakaibang damit at naglalarawan ng hindi magagandang ekspresyon ay pumalit sa pagtango sa kabataan habang binati nila, ang kasiyahan na makilala ka, Young Master. Gunther. Ang mga Gunthers ay mayroon na, pagkatapos ng lahat, isang pakikipag-alyansa sa Judgment Portal. Anuman, ang kabataan ay nagpunta sa pangalang Felton Gunther, at siya ang apo sa tuhod ni Lady Gunther. Kay Yumi, siya ang panganay na pinsan. Si Felton ay kilalang napakalakas, at siya ang halos pinakamakapangyarihang individual sa mga nagmula sa henerasyon ng pamilya Gunther. Sa pag-iisip na iyon, tiyak na si Felton ang pinakamamahal na apo sa tuhod ni Aerith. Tulad ng para sa kanyang pinaka-adored apo sa tuhod, natural na may gampanang iyon si Yumi. Kahit na, ang kanyang pagmamahal kay Yumi ay hindi kasing lakas ng kanyang pagsamba kay Felton. Pagkatapos ng lahat, personal na sinanay ni Aerith si Felton na maging tagapagmana ng pamilyang Gunther. Dahil dito, sa sandaling makita siya, isang ngiti ang agad na nabuo sa mukha ni Aerith habang sinabi niya, "Narito ka, Felton." Nakangiting malamig, sumagot si Felton pagkatapos, si Gerald ay totoo lang walang kwenta sa isang tao na marahil ay maihahambing lamang siya sa isang ligaw na aso. Sa kabila nito, upang isiping mabibigo talaga siya ni Master Hogan. Panipi, kaya, ayon kay Master Hogan, tila may tumutulong kay Gerald sa lihim. Na ang isang tao ay tila isang napakapangyarihang tao din. Paliwanag ni Aerith, huwag kang matakot, Lady Gunther, para kahit na ang mga pambihirang tao ay lihim na tumutulong sa kanya, ang kailangan ko lang ay ilang araw para makapunta ako sa ilalim ng lahat ng ito. Hayaan mo na lang sa akin ang lahat. Tulad ng para sa mga puwersa na masigasig pa ring tulungan siya, ipapakita ko sa iyo ang iyong sarili, isa-isa. Idineklara ni Felton na may kumpiyansa ng ngiti sa labi. Palaging tiwala ito kay Felton, at ang mga nakakakilala sa kanya ay madalas na masusumpungan siya na maging sobrang mapagmataas. Ito ay halos parang wala sa mundo na masyadong mahirap para sa kanya na harapin. Gayunpaman, totoo, hanggat isinasaalang-alang ito ni Felton, nagawa niya ang anumang nais niya, hindi alintana kung sino ang kabilang partido. Dahil doon sa sobrang pagtitiwala ni Aerith kay Felton, napakahusay. Sa totoo lang, dati kong iniisip ang tungkol sa pagpapaimbestigahan mo rin dito. Anuman, subukang malaman ang higit patungkol sa mga puwersang tumutulong sa Gerald at iulat ang iyong mga natuklasan sa akin sa sandaling makakuha ka ng anumang mga pahiwatig. Tulad ng para sa iyong mga pamamaraan ng pagkuha ng impormasyong iyon, huwag atubiling gawin ang nais mo. Sagot ni Aerith, isang kasiyahang ngiti sa labi. Pinatunayan. Sabi ni Aerith habang ngumiti ito sa kanya bago tumalikod para umalis. Ang pangalawa ay dumating siya sa pintuan, gayunpaman,
isang babaeng tagapaglingkod na nagkataon na pumapasok na may dalang ginseng tea sa kamay. Dahil sa kanyang bahagyang sorpresa, natagpuan niya ang kanyang sarili na hindi sinasadyang mabangga si Felton. Humihingi ng paumanhin, young Master Gunther. Patawarin mo ako, kurap sa babaeng tagapaglingkod, na mukhang nasa edad na 16 na edad, habang kaagad siyang nakaluhod sa harapan niya. Insensible scum, sigaw ni Felton na nakakunot ang noo bago kaagad hinampas sa pisngi. Kasunod nito, nagsimulang damaloy ang dugo sa patas na mukha ng dalaga, ang katawan niya ngayon ay mulatas sa sahig. Patay na siya. Nang makita iyon, ang 13 miyembro mula sa Judgment Portal ay maaaring tumingin lamang sa bawat isa sa pagkabigo. Si Aerith mismo ang simpleng nagsiwalat ng isang ngiti habang tiningnan niya si Felton bago sabihin, "Pay it no attention." Sinisira ko lang si Felton mula pa noong bata pa siya. Panipi, pagkaway ng kamay sa natitirang mga tagapaglingkod, pagkatapos ay nagutos si Aerith, alisin ang bangkay na yan. Oo, Lady Gunther. Sinigawan ng mga tagapaglingkod ng magkasabay, lubos na napaslang sa kanilang nasaksihan. AY1305AY. Sa pamamagitan nito, ang mga Gunters at ang mga mula sa Judgment Portal ay sumang-ayon na makipagtulungan upang habulin si Gerald. Malinaw na ang paghahanap kay Gerald ay mahalaga para sa parehong Aerith at ang King of Judgment Portal. Kasabay nito, kapwa alam din ng parehong puwersa na kahit si Kaina, na nagmamay-ari ng Squad of Divine Grimness, ay hinahanap si Gerald. Gayunpaman, hindi tulad ng mga ito, ang hangarin ni Kaina na hanapin si Gerald ay upang pakasalan siya. Sa kabila ng malinaw na pagkakaiba sa kanilang mga interes sa paghahanap kay Gerald, kapwa tinitiyak pa rin nina Lady Gunther at King of Judgment Portal na bantayan ang mga kilos ni Kaina. Anuman, ang gawain ng paghahanap kay Gerald ay higit na ibinigay kay Felton at Hogan. Habang ang Gunters ay talagang nasa buong kontrol sa sinaunang lungsod, ang kanilang totoong impluensya ay umabot sa kabuuan ng lungsod ng Quarton. Sa pag-iisip na iyon, kaagad na iniutos ng mga Gunters sa mga Sime. Mula sa lungsod ng Quarton, natulungan sila sa kanilang paghahanap kay Gerald sa pamamagitan ng paggamit ng malalaking pangkat ng mga tao pati na rin sa pagbibigay sa kanila ng anumang kinakailangang mapagkukunan. Kahit nasa maraming tao na nakatuon sa pangangaso kay Gerald, gayunpaman, hindi talaga siya mahanap ni Aerith sa kabila ng pagsisiyasat sa bawat lugar na naiisip niya sa Curtain City. Naturally, labis itong nagalit sa kanya. Sa paglaon, ang bawat sulok at sulok ng lungsod ay hinanap, kahit na wala pa ring mga palatandaan ni Gerald. Ang natira na lamang, ay ang malawak na Shantytown. Sa puntong iyon, kapwa si Felton at Hogan ay nakaramdam ng labis na pagkabalisa dahil sa kanilang pagkabigo na hanapin si Gerald, kahit na makalipas ang 1 linggo. Sa pamamagitan nito, pareho silang nagtungo sa Shantytown na may isang koponan, na ibinigay ng mga Sime, na binubuo ng halos 200 katao. Kung nabigo pa rin tayo upang hanapin siya dito, kung gayon ang Dordwell Heights ay ang natitirang lugar para sa amin upang maghanap. Inisip ni Felton. Ang kanyang sarili ng labis na mahigpit. Alam niya sa isang katotohanan na hindi umalis si Gerald sa lungsod mula nang ginamit ng kanyang lola ang mga dead anis upang suriin kung mayroon si Gerald. Ngunit kung nasaan siya. Samantala, isang kaibig-ibig na maliit na batang babae, na nakatali ang kanyang buhok sa mga pigtail at mukhang nasa 6 na, ay makikita na nakatayo sa isang maliit na patio ng isang bahay sa loob ng Shantytown habang siya ay masayang sinabi, "Papunta ako ngayon sa paaralan, Brother Crawford at Sister Monica. Darating ulit ako sa iyo sa paglalaro bukas. Oh, at ito ang ilang mga itlog na sinabi sa akin ng aking ina na ibigay sa iyo." Panipi, paglingon sa mga figure ng nakatatandang kapatid na lalaki, ngumiti siya bago idinagdag, "Dahil may sakit ka, siguraduhin kumain ng mas maraming itlog upang maging mas malusog, Brother Crawford." Nang marinig iyon, ang babae, na nakatayo sa gilid, agad na tumawa. Naturally, ang pinag-uusapan na Brother Crawford, ay walang iba kundi si Gerald. Kahit na gumagawa siya ngayon ng mas mahusay matapos ang pagaling sa kanya ng lalaking iyon, ang kanyang katawan ay mahina pa rin sa ngayon. Tungkol kay Sister Monica, siya ang babaeng nag-aalaga kay Gerald, kasama ang lalaking nasa edad na, sa buong panahong ito, at ang kanyang buong pangalan ay Monica Leonard. Anong magandang babae?
Ngunit oo, sisiguraduhin kong ang iyong brother Crawford ay kumakain ng maraming mga itlog hanggang sa siya ay malusog muli. Huwag kang mag-alala, pagbantayan ko siya. Sagot ni Monica sabay ngisi. Alam na ang bata ay hindi nangangahulugang walang pinsala sa kanyang mga salita. Simpleng tumawa si Gerald habang nakatingin siya sa dalaga na may malasakit na mga mata. Gayunpaman, siya ay tunay na nagdusa mula sa napakalaking pinsala sa oras na ito, at hindi isang kahabaan na masasabi na madali siyang namatay noon pagkatapos ng labis na pinahirapan ni Hogan. Sa oras na siya ay nasadyep, hindi lamang ang karamihan sa kanyang mga ugat at buto ay nasnap, ngunit naghihirap din siya mula sa kawaila-hilakbot na mga pinsala sa panloob pati na rin mula sa matapang na lason. Kahit na, mula sa paningin ng nasa katanghaliang lalaki na pananaw, mayroon na itong sapat na kabuting si Gerald dahil nagawa niyang makatakas na buo ang kanyang buhay. Gayunpaman, habang ang lalaki ay natansya na makakakuha lamang ng kamalayan si Gerald makalipas ang hindi bababa sa 1 buwan, talagang hindi niya inaasahan ang kabataan na magising makalipas lamang ang 3 araw. Ang katotohanan na ang kanyang mga sirang buto at panloob na pinsala ay gumaling kaya mabilis na matapat na ginawa ni Monica ang parehong takot at inggit sa natatanging Gerald, at medyo diretsahang abnormal, na pangangatawan. Habang totoo na nagkamalay siya sa pangatlong araw na naroon siya, nakakalabas lamang siya mula sa kama sa ika-6, na noong nakaraang araw. Dahil sa kung gaano kaina si Gerald, simula nang gumaling pa ang kanyang katawan, ang kalalakihan na nasa edad na ay umalis muna sa Dordwell Heights kinaumagahan upang makalakam muli ng mga damo para sa kanya. Pinag-uusapan ng lalaking iyon, mula nang muling magkaroon ng malay si Gerald, natagpuan niya ang lalaking nasa edad na maging pamilyar at palakaibigan, kahit na hindi siya sigurado kung iyon ay isang bias lamang na pananaw dahil ang tao, pagkatapos ng lahat, ay naisave ang kanyang buhay. Pareho sina Monica at ang lalaki ay medyo misteryoso kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, nang tanungin kung saan siya nagmula, tumanggi si Monica na bigyan siya ng isang malinaw na sagot. Ang alam lang niya tungkol sa kanya ay nanatili siya sa tabi ng lalaking iyon ng mabuti sa loob ng 2 taon sa ngayon. Ang lalaking mismong iyon ay lalong nagpatuto, kung sa bagay, kahit paulit-ulit na tinanong siya ni Gerald kung bakit lumitaw siya bigla upang iligtas siya, simpleng pag-iwas ng lalaki sa pagbibigay ng direktang sagot. Hindi nais na ipagpatuloy ang pagiging bastos sa kanyang tagapagligtas, hindi nagtagal ay nagpa siya si Gerald na huwag nang umiwas pa. Sa halip, pinili niyang sundin ang mga utos ng lalaki na manatili lamang sa shantytown, sa pansamantala, upang gumaling sa kapayapaan ng isip. Tulad ng para sa maliit na batang babae mula sa mas maaga, nagpunta siya sa pangalang Sierra. Sa buong oras na gising niya, medyo nakilala ni Gerald ang cute at mabait na batang babae ng maayos. Mula sa sinabi sa kanya, siya ang bunsong anak na babae mula sa pamilya ni Elias Lincoln, na isa sa mga pamilya dito sa shantytown. Nalaman din niya na noong siya ay mas bata pa, siya ay nahulog ng labis. Mula nang siya ay naisave ng lalaking iyon, gayunpaman, tinatrato niya siya tulad ng kanyang ninong, na nagpapaliwanag kung bakit siya parating pumupunta sa kanyang bahay tuwing makakaya niya. Sa katunayan, madalas siyang nandoon kaya't siya ang pinag-uusapan na panasan ang mukha ni Gerald para sa kanya araw-araw. Bilang karagdagan, nagdala pa siya ng maraming pagkain para sa kanya. Ang katotohanang ang pagkaing karamihan ay binubuo ng mga candy at merienda, mga pagkaing pinahalagahan ng Sierra, tiyak na nagpainit sa puso ni Gerald. Anuman, kumaway si Gerald sa dalaga, na tumatakbo ngayon habang kamakaway sa kanya, bago sumigaw, "Kita, Sierra." Mula sa sinabi sa kanya, ang batang babae ay nag-aaral sa gitnang klase ng kindergarten. AY1306 AY. Kung gaano siya ka-cute, sigurado akong lalaking isang napakagandang babae, nakangiting sabi ni Monica. Sumasang-ayon ako, sigurado akong magkatulad siya sa iyo sa mga tuntunin ng kagandahan. Nakangiting sagot ni Gerald. Makalipas ang ilang segundo, agad niyang itinakip sa bibig ang isang puting tuwalya, na hawak-hawak niya, habang nagsisimulang umubo ng labis. Pinapanood habang ang tuwalya ay dahan-dahan na nabahiran ng dugo, sumimangot si Monica ng bahagya bago sinabi, "Kung sa bagay, hindi pa gumagaling ang iyong mga pinsala, alam mo." Sinabi sa katotohanan, hindi ko pa rin maalis kung gaano ka-abnormal ang iyong katawan. Panipi,
Kasunod nito, lumingon si Gerald sa kanya at nalaman na nakatitig siya ng mabuti sa kanyang dibdib. Nakaramdam ng kakaiba, sinabi ni Gerald na, "Bakit ganyan ka nakatitig sa dibdib ko? Hindi ka makakakuha ng anumang mga kakatwang ideya. Nakatingin lang ako sa jade pendant mo." Nagniningning ulit, "Alam mo, mula sa araw na dinala ka rito, ningning ito ng eksaktong-eksaktong oras tuwing umaga at gabi. Kung iisipin, dapat gawin ito kahit 100 beses ngayon." Sagot ni Monica na medyo mapang-asar habang iginala ang mga mata kay Gerald bago itinuro ang bilog na pendant na jade na nakasabit sa leeg ni Gerald. "Ano, nagniningning na naman?" sabi ni Gerald habang nakatingin sa baba upang makita ang sarili. Kahit na siya ay may kamalayan na ang palawit na ningning ay nagniningning ng regular mula pa nang magising siya. Gayunpaman, wala siyang ideya kung ano ang ipinahiwatig nila. Ang jade pendant ay talagang pambihirang. Pagkatapos ng lahat, dati nitong naisave ang kanyang buhay sa maraming mga okasyon sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng tulong sa pinakamahalagang sandali. Sa kabila nito, hindi ito naaktibo sa oras na ito, kahit nabugbugin siya ni Hogan sa isang sapal. Ano sa lupa ang nangyayari? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili, medyo nalilito. Matapos itong pag-isipan, napagpasyahan niya na hindi niya magagawang malaman ito sa pamamagitan lamang ng pagtutuon dito. Sa pag-iisip na iyon, sinundan niya si Monica papasok ng bahay. Samantala, isang pangkat ng mga tanod na nakasuot ng itim, sa ilalim ng pamumuno ng ilang mga gunters, ay nakapunta sa labas mismo ng shantytown, na handa ng ganap na magpunta sa pintuan upang hanapin si Gerald. Mula sa kanilang nalalaman, ang daang-daang pamilya na nakatira sa shantytown na ito ay lahat ay nagbahagi ng mabuting relasyon sa bawat isa. Dahil dito, lahat ng mga naninirahan dito ay nagkakaisa, at napatunayan kung paano kaagad lumabas ang ibang mga pamilya upang tingnan kung nakita nila ang mga gwardya na bumabalot sa isa sa mga bahay doon. Sa kabila ng kanilang mga paunang protesta, nauwi din sila sa kanilang sariling mga bahay matapos magsimulang mag-scowling ang mga gwardya at magbanta na babugbugin sila kung balak pa nilang makialam pa. Sa sandaling iyon, si Felton mismo ay nakaupo sa likuran ng isang marangyang kotse, pansamantalang ipinatong ang kanyang mga mata. Pagkaraan ng dahan daw ang pagdilat ng kanyang mga mata maya-maya pa ay napasimangot siya nang makita niya ang isang batang babae na naglalakad sa kalye. Napansin na nakatitig siya sa kanya, pansamantalang nagyelo ang batang babae sa takot. Pagkalipas ng isang segundo, tila ang kanyang mga magulang ang pumihil sa pagharang mula sa mga bodyguard, na nakatayo sa harap ng kanilang bahay, bago sumugod sa dalaga habang pinapasok ang Sierra. "Bumalik ka rito, mabilis." Kahit na ang iba pang mga pamilya, na pinapanood ang lahat ng ito ay naganap na tumulong, sila ay labis na takot upang makagalaw. Alam na hindi nila kayang mapahamak ang taong naglulunsad ng napakalaking operasyon. Matapos ang patuloy na pagtitig kay Sierra ng medyo matagal pa, binigyan ng sulyap ni Felton ang kanyang nasasakupan bago tinuro ang dalaga. Madaling naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ni Felton na, ang subordinate pagkatapos ay lumakad at agad na dinala ang Sierra pataas, kahit na siya ay tumakbo lamang pabalik sa bahay. Ina. Sumigaw ang ngayon ay lubos na kinikilabutan sa Sierra. Ang kanyang mga magulang ay pantay na takot para sa kanyang kaligtasan, at agad silang nagsimulang tumakbo sa kanya. Gayunpaman, ang kanilang pagsulong ay pinahinto ng ilang iba pang mga gwardya na mabilis na sinipa ang dalawa sa lupa bago sumigaw, "Beat it! Anong ginagawa mo? Hindi namin kailanman nasaktan ng sinuman sa iyo. Anak ko siya at bata pa siya. Ano ang pinaplano mong gawin sa kanya?" Sigaw ng namimaganing ina, "Mas mabuting kumilos kayo. Isa pang paglipat mula sa alinman sa inyo at pareho kayong patay." Banta ng mga gwardya habang naglalagay ng mga kutsilyo malapit sa leeg ng duo. Sa kanyang mga magulang na hindi makagawa ng isa pang paglipat, ang nasa ilalim na hawak sa Sierra pagkatapos ay dinala ang batang babae kay Felton. Kapag siya ay bago sa kanya, kumuha siya ng isang sniff bago pikit ang kanyang mga mata. Panipi tuldok. Mayroong isang kakaibang herbal na pabango sa batang babae na ito. Herb na hindi kailanman magagawang magluto ng ordinaryong tao. Narinig iyon, ang subordinate pagkatapos ay tumingin sa Sierra bago ungol, "Nakakita ka ba ng anumang kakaibang mga pasyente kamakailan? Iluwa mo ang totoo, masamang batang babae ka." "Panipi, hindi ko alam." Bulong ni Sierra sa takot niya.
Bagaman bata pa siya, maliwanag siya upang malaman na hinahanap nila si Gerald. Kahit na, ipinangako niya sa kanyang ninong na hindi niya kailanman ibubunyag ang lokasyon niya, at tutuparin niya ang pangakong iyon kahit na ano paman. Huwag mo akong subukan, batang babae. Mas mabuti kang maging masunurin at sabihin sa akin ang totoo, kung hindi man ay bibigyan ko ng kaguluhan ang iyong mga magulang pagkatapos kong patayin ka. Sunod na ungol ni Felton pagkalabas niya ng sasakyan, tinitiyak na mag-flash ng isang malamig na ngiti habang sinabi niya iyon. Nakatingin sa mata ni Sierra gamit ang kanyang mahigpit na titig, pagkatapos ay idinagdag niya, ngayon nga, ayaw mo pa bang sabihin sa akin ang alam mo? Para maintindihan mo lang, para sa akin, ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng pagpatay ng isang langgam. Panipi, AY1307AY. Ako, hindi ko talaga alam. Sigaw ni Sierra nang buhatin siya ni Felton sa hangin. Hindi mahalaga kung gaano siya nagbanta sa kanya. Gayunpaman, patuloy na itinanggi ng Sierra na wala siyang alam. Mabilis na naintindihan na hindi siya makakakuha ng anumang bagay mula sa kanya, pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang malamig na mga mata sa mga magulang ni Sierra bago magtanong, at paano naman kayong dalawa? May nalalaman tungkol dito, Panipi. Nang makita na pareho silang hindi gaanong masigasig sa pagsagot, hinawakan niya ang leeg ni Sierra bago dahan-dahang tumaas ang lakas ng hawak niya. Nang makita iyon, kapwa si Elias at ang kanyang asawa, na umiiyak na sa pighati sa puntong ito, ay makakagalit lamang sa kanilang mga ngipin sa kanilang mga gulat na estado. Habang kapwa alam ng katotohanan na hinahanap ni Felton si Gerald, ang binata na nailigtas ng nasa katanghaliang gulang na lalaki labis silang naging matapat sa lalaking iyon, at hindi man lang nila pinapangarap na ipagkanulo siya. Sa pag-iisip na iyon, pareho silang simpleng umiling. Manalo ka, nakikita ko kung paano ito. Sa palagay ko hindi mo matatakot ang mga kahihinatnan hanggang sa matikman mo ito. Payagan akong magpakita. Pang-iinis ni Felton habang dahan-dahang itinaas ang braso. Bago ibababa muli ito nang napakabilis sa isang paggalaw ng swiping. Sa sandaling iyon, nag-freeze ang lahat, hindi sigurado sa nagawa pa ni Felton. Gayunpaman, isang segundo, ang mga mata ng mga magulang ng Sierra ay nanlaki sa sobrang takot habang nagsimulang damaloy ang dugo mula sa kanang balikat ng Sierra. Ang kanang-kanang braso ay natanggal lamang at nahiga sa lupa. Sa pamamagitan ng kanyang braso na hiniwang malinis sa kanyang katawan, agad na nagsisigaw si Sierra sa sakit, my arm. Ang ina naman ni Sierra, sa kabilang banda, ay napuno ng malalakas na emosyon na sa wakas ay namamatay siya sa lugar. Tungkol kay Elias, ang kanyang mga mata ay naging dugo habang siya ay umuungal. Ikaw ay hindi matapang sa isang tao. Papatayin kita. Gayunpaman, gaano man niya sinubukan na mabilis na dumaan ang mga gwardya upang atakin si Felton, walang paraan na magagawa niyang malampasan ang mga mula sa pamilyang Gunter. Hindi nagtagal, natapos siya sa pagka-atras, nadama pa sa lupa sa sobrang galit. Simula pa lang yan. Kung tatanggihan mo pa ring sabihin sa akin kung saan siya nagpunta upang makuha ang pabango sa kanya, ang kanyang ulo ang susunod na lilipad. Pangungulit ni Felton na may masamang ngiti sa labi. Sa masusing pagsisiyasat, ang sandata na ginamit noon ni Elias upang hiwain ang braso ng dalaga ay isang puting kutsilyo. Sa pamamagitan nito, ang pagpuputol ng kanyang braso ay kasing dali ng pag-off ng braso ng isang insekto. Kahit na matapos marinig ang banta na iyon, si Elias, na kasalukuyang natapakan ng ulo ng isa sa mga gwardya, ay tahimik lamang habang pilit niyang pinagsisikapang magpumuhay ng malaya. Wala, ituloy mo na ngayon, sabi ni Felton habang umiling-iling siya ng mapait na ngiti. Kasunod nito, inilapit niya ang kutsilyo sa leeg ni Sierra. Sa paraan ng pag-anggulo nito, alam ng lahat na nanunood na isang solong slash lang ang kailangan niya upang wakasan ang kanyang buhay. Nang malapit na niyang gawin ang gawa, gayunpaman, biglang marinig ang malutong na tunog ng metal clanging. Napakurap, napagtanto ni Felton na ang puting kutsilyo, na mas mababa sa 1 pulgada ang layo. Mula sa leeg ni Sierra ay 1 segundo lamang ang nakakalipas, ngayon ay wala na sa kanyang kamay. Napakabilis nitong nangyari. Ang naalala lamang niya ay ang nakikita ang isang puting ilaw na dumaan sa talam, ipinapadala ito na lumilipad. Sa pagsasalita tungkol sa talam, agad na bumalik si Felton upang makita ang kutsilyo na lumilipad sa direksyon ng isang puno. Bago ipadala ang puno sumabog sa 1,000,000 mga piraso.
Sa sinabi ni Felton, ang lapad ng puno ay sapat na lapad para sa hindi kukulangan sa 7 tao ang yakapin bago sila magkayakap. Ano ang isang napakalaking aura? Naisip ni Felton sa kanyang sarili, nararamdamang kumaibot ang mga eyelids nito habang ang mga labi ay lumilipad sa buong lugar. Ang napakalaking pagkabigla ni Felton ay nabibigyang katwiran mula nang nasa gitnang yugto ng Spirit Earth Realm. Walang sinumang dapat na kumatok ng kanyang sandata sa kanyang kamay na tahimik at madali. Kahit na ang mga sakop ng pamilya Gunter ay nasa alerto na ngayon, paminsan-minsan ay bumaling upang tumingin sa bawat isa sa pag-aalala. Ano pa ang hinihintay mo dito? Umalis ka na sa lugar. In-order si Felton ng isang dagandong bago nakatali palayo sa lugar, hindi man lang nag-abala na sumakay sa kanyang sasakyan. Nakikita na pati si Felton ay tumatakbo, ang natitirang mga tauhan niya ay agad ding nagkalat. Sa madaling panahon, ang Shantytown ay nabura sa anumang natitirang Symes at Gunters. Sa labas nila ng larawan, sumigaw kaagad si Elias, Sierra. Inihagis siya ni Felton sa lupa bago tumakas, at mayroon na ngayong isang dugo ng dugo kung saan naruroon ang kanang braso ng batang walang malay. Habang binubuhat niya ang kanyang anak na babae na may isang dagandong ng sakit ng ama, isang figure ang makikita mula sa malayo, tumatakbo papunta sa kanya sa matulin na bilis. Sa likuran ng tao, ay isang basket ng kawayan. AY1308AY. Kung hindi pa ito maliwanag na maliwanag, ito ang lalaking nakabalik mula sa pagkolekta ng mga halamang gamot para kay Gerald. Nadama na niya ang panganib bago pa man siya muling pumasok sa Shantytown. Alam na hindi siya makakapunta sa tanawin sa oras, kinuha niya ang isang banal na pag-iisip at nagtapon ng isang kutsilyo upang alisin ang sariling kutsilyo ni Felton na malapit ng gupitan ng leeg ni Sierra. Nako, noong nakarating siya sa eksena ay napagtanto niya na natanggal na ni Felton ang braso ni Sierra. Ibigay mo siya sa akin at panatilihing ligtas ang kanyang pinutol na braso. Maliligtas pa rin siya. Utos sa lalaki habang mabilis niyang hinawakan ang walang malay na batang babae bago ito tuluyang umuwi. Dahil may isang distansya sa pagitan ng kanyang bahay at ng Sierra, alam ng lalaki na wala siyang oras upang sayangin. Anuman, pagdating sa kanyang bahay, kapwa sila Gerald at Monica ay labis na nabigla nang makita si Sierra sa ganoong estado. Gayunpaman, mabilis silang kumawala dito at sinimulang tulungan ang batang may sakit. Dahil alam ni Gerald ang sining ng pagtatakda ng mga buto at ang nasa katanghaliang lalaki ay may napakalawak na medical na master, pareho silang walang putol na nagtulungan upang muling maiugnay ang braso ni Sierra. Sa habang ginagawa nila ito, ipinaliwanag ni Elias ang buong kwento na humantong sa kasalukuyang estado ng Sierra. Ang B***** na yan. Ungol ni Gerald na dapat itigil ang paggalaw ng kanyang mga kamay ng isang segundo dahil ngayon ay nanginginig na sila ng sobra sa sama ng loob. Bilang ito ay naging, ang Gunters ay naghahanap para sa kanya. Nakarating lamang si Sierra sa kanyang kasalukuyang estado mula nang mahuli ni Felton ang bango ng mga bihirang gamot na nakapagpapagaling, na ginamit ng nasa katanghaliang lalaki kay Gerald, na nasa paligid niya. Naghirap siya ng sobra dahil lang sa kanya. Kayong mga Gunters, upang isipin na hindi mo nais na pakawalan ang isang bata. Dagdag ni Gerald, malinaw na sinasalamin ng kanyang mga mata ang kanyang nakamamatay na hangarin. Una sa lahat, maging maingat sa iyong mga sugat. Pangalawa, huwag tumigil sa paggalaw ng iyong mga kamay. Itoon ang pag-save sa Sierra. Sabi ng lalaki habang inilalagay ang isang kamay sa balikat ni Gerald upang maibsan ang galit sa kanya. Mula sa pamumula ng mga mata ni Gerald, natakot ang nasa katanghaliang lalaki na ang biglaang pagkapagod ay magresulta sa muling pananakit sa kanyang panloob na organo. Habang may kamalayan si Gerald sa pinagsisikapang gawin ng lalaki, hindi pa rin niya napigil ang huminahon lamang matapos malaman ang tungkol sa lahat ng ito. Sa kabutihang palad, pagkatapos ng medyo kaunting oras, pareho silang sa wakas ay nagawang muling ikabit ang kanyang braso sa kanyang katawan. Ito ay tunay na isang mabuting bagay na pareho sa kanila ay may natatanging mga kasanayang medikal. Gayunpaman, kahit na nagawang nilang gumana muli ang kanyang braso, mayroon pa ring isang malaking peklat na naiwan. Gayunpaman, iyon ay hindi imposibleng alisin. Ang kailangan lang nila ay ilan lamang sa mga espesyal na halaman. Anuman ang kaso, gabi na ng tuluyan nilang ibinalot ang lahat ng mga sugat ni Sierra at inilagay sa kama.
Pinagkakatiwalaan ni Elias ang sapat na nasa edad na lalaki na iwan siya rito, kaya't simpleng umuwi siya upang alagaan ang ina ni Sierra sa susunod. Habang nakaupo si Monica sa tabi ng kama ni Sierra upang manatili sa kumpanya, si Gerald mismo ang umupo sa labas upang manigarilyo. Sa pag-iisip tungkol sa lahat ng nangyari ngayon, hindi mapigilan ni Gerald na mapigilan ang kanyang kamao. Bagaman si Sierra ay isang batang walang muwang lamang, siya ay isang mabait at maliwanag. Kung ang tao ay hindi nagmamadali pabalik sa nakaraan, kung gayon ang buhay ni Sierra ay napakahusay na natapos dahil sa kanya. Kung totoong naganap iyon, tiyak na wala sa kalooban ni Gerald na manatiling buhay pa. Napakamot ng mga kamao sa puntong maririnig ang minor de edad na pag-crack, ungol ni Gerald sa kanyang sarili, the Judgment Portal and the Gaunters. Hindi ko pinababayaan ang alinman sa inyo na madali iyon dahil dito. Puno pa rin ng panunuya sa sarili, Gerald. Tinanong ng lalaking nasa katanghali ang lalaki na wala sa asol habang siya ay lumalakad at umupo sa tabi ni Gerald. Sa katunayan, sa pagsasalita nito, kailangan kong magpasalamat sa iyo, Ginoo. Kung hindi dahil sa iyong mabilis na mga pagkilos, maaaring magkaroon ng Sierra. Sa panunood ng pagbaba ng ulo ni Gerald, ang lalaking nasa hustong gulang na lalaki ay pagkatapos ay naglabas ng kanyang sariling sigarilyo bago sinenyasan si Gerald na sindihan ito. Sa sandaling ginawa ni Gerald, isinuksok ito ng lalaki sa kanyang bibig bago sumagot, tama na. Walang point sa pagtira sa mga bagay na tulad nito. Kung may oras kang sisihin ang iyong sarili, bakit hindi mo ito gamitin upang malaman kung paano makarating sa gitnang yugto ng Spirit Earth Realm sa halip na mas maaga? Sa pamamagitan nito, maaasahan mong makitungo sa grupong Gaunters at Judgment Portal dahil masidi pa rin sila sa paghabol sa iyo. Panipi, bago ito, ang lalaki ay kumuha ng oras upang sabihin kay Gerald kung ano talaga ang mundo. Tiniyak din niyang ibahagi kung ano talaga ang mga cryptic na pamilya. Sa pag-iisip na iyon, nagpatuloy ang lalaki, sasabihin ko ngayon na hindi ka tulad ng iba pang mga henyo na nagsanay na makarating sa iyong antas, mayroon kang pambihirang kalamangan kumpara sa kanila, kapwa ang talento at matalino sa katawan. Napakahulugan kung pag-usapan ito tungkol sa ilang sandali, ngunit sa gabing na-save kita. Nakita kita na gumagamit ng magagandang mga diskarte habang nakikipaglaban ka kay Hogan. Ngayon kung ganun, may gusto akong malaman. May nagturo sa kanila sa iyo. Oh, panipi, ang matanda ay totoo na naging mausisa tungkol dito sa buong linggo. Natutunan ko lang sila kung nagkataon, sagot ni Gerald. Nakita ko, mukhang tunay na mayroon kang mabuting pagpapala. Anuman, ngayon na nakakuha ka ng maraming kaalaman sa lahat ng ito, oras na nagsimula kang magsanay upang mas mapabuti ang iyong sarili. Kung hindi mo gagawin, mabuti. Ang iyong susunod na pakikipagtagpo sa mga Gaunters ay hindi magiging iba mula sa huling. Payo ng lalaki habang tumanggo si Gerald bilang sagot. Sa gayon, totoo na wala talaga akong guro. Pagkatapos ng lahat, nagmana ako ng kaalaman sa lahat ng mga bihirang kasanayan sa martial arts mula sa pendant na ito. Gayunpaman, kung gaano kakaiba na natututunan ko ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga alaala at karanasan na naitanim sa aking isip ng detalyado. Kudlit, anyuman, habang hindi ko nagawang magsanay ng higit pa sa mga kasanayang iyon noon dahil hindi ako nakakuha ng pag-access sa Spirit Earth Realm sa nakaraan, ang mga bagay ay naiiba ngayon. Ngayon, sa wakas ay may sapat na siyang lakas pati na rin ang karapatang magsanay ng lahat ng mga kasanayang nasa kanyang isipan. Naiintindihan ko, kailangan kong maging mas malakas upang harapin ang aking kasalukuyang pagsubok. Habang ginagawa ko dati ang maraming walang kwentang bagay sa nakaraan, nagbago ang mga bagay. Sa pag-iisip na iyon, sumasang-ayon ako na kailangan kong gamitin ng buo ang lahat ng aking mahusay na mapagkukunan. Panipi, Kabanata 1309. Kasunod nito, pagkatapos ay nag-chat si Gerald hanggang gabi sa lalaking iyon. Gayunpaman, kahit na sa wakas ay bumalik sa kanyang silid, pinili ni Gerald na hindi matulog. Matapos ang pakikipag-usap sa lalaking iyon, alam ngayon ni Gerald kung gaano kahalaga na sanayin ng maayos ang kanyang sarili. Pagkatapos ng lahat, kahit na totoo na si Felton ay natakot ngayon, alam ni Gerald na sa huli ay babalik siyang mas malakas pa kaysa dati. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay naupo si Gerald na naka-cross-legged sa kanyang silid habang hinanap niya ang maraming mga alaala ng Diyos na naitatag sa kanya.
Naibalik niya ang mga ito noong siya ay nasa sinaunang libingan sa loob ng palasyo na matatagpuan sa disyerto. Sa paglaon, napag-alaman niya ang mga alaala ng labis na sinaunang mga diskarte sa paghinga. Naalala ni Gerald ang isang oras kung kailan tinangka niyang sanayin ang mga diskarteng iyon, kahit na hindi ito nagawa. Hindi mahalaga kung gaano niya kasanayan ang mga ito, hindi niya talaga nagawang tama ang mga ito. Bagaman napagtagumpayan lamang niya ang masamang pamamaraan na iyon, Soul Eater, noong nakaraan, sinabi sa kanya ng lalaki na pagkatapos sumailalim sa bautismo ng langit, matagumpay na napasok ni Gerald ang Spirit Earth Realm, na nangangahulugang ang lakas ng kanyang panloob ay lumakas. Hindi lamang iyon, ngunit si Gerald ay tila isang hakbang lamang ang layo mula sa pagkamit ng gitnang yugto ng Spirit Earth Realm, na nangangahulugang dapat na siya sa pamamagitan ng tama sa wakas ay makapagsanay at magtagumpay sa pagmaster ng natitirang mga alaala na naitanim sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, pagkatapos ay pumili si Gerald ng isang sinaunang diskarte sa paghinga na tinatawag na Thunder Eruption. Ayon sa mga alaala, ang pamamaraan ay ginamit upang mabilis na mapabuti ang bilis ng pagpipino ng mahahalagang chi. Sa madaling salita, ito ay isang pamamaraan na magpapahintulot kay Gerald na higit na mapagbuti ang kanyang sarili, at iyon mismo ang kailangan niya ngayon. Dahil dito, pinakalma ni Gerald ang kanyang sarili bago simulang sanayin ang kanyang chi alinsunod sa mga hakbang ng pamamaraan. Hindi nagtagal, nagsimula nang tumaas ang kanyang dibdib at mabilis na bumagsak habang nagsasanay siya. Hindi nagtagal bago siya tuluyang nakumpleto ang pagsasanay para sa diskarteng ito, at napatunayan ito nang biglang lumabas mula sa kanyang katawan ang isang kulay lila na aura. Mismong ang aura mismo ay patuloy na nagbabago ng mga kulay ayon sa pagtaas at pagbagsak ng dibdib ni Gerald. Tuwing siya ay lumanghap, ang aura ay mapula. Bagaman nang huminga siya, bumalik ito sa kulay lila. Ang isa pang maliwanag na pagbabago, habang nagpatuloy siya sa pagsasanay ng diskarteng ito, ay ang hitsura ng isang puting gatas na puti na lumalabas sa bibig at ilong ni Gerald tuwing humihinga siya. Dahil sa sobrang pagtuon niya sa kanyang pagsasanay, si Gerald mismo ay hindi alam ang anuman sa mga pagbabagong ito. Gayunpaman, nakaramdam siya ng mga bakas ng chi na nakapalibot sa kanyang pubic region. Ang chi mismo ay tila patuloy na lumalakas. Samantala, makikita ang isang figure na nakatayo sa labas mismo ng bintana ng silid. Ito ang nasa katanghaliang lalaki, at kasalukuyang nasa likod niya ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang pag-unlad ni Gerald. Nang makita na ang mga bagay na nangyayari ay maayos lang, tumanggo siya, habang nakatingin kay Gerald, bago siya mapangiti. Meron kang napakalaking pasanin na dadalhin sa hinaharap, Gerald, at ang buhay mismo ay magiging napakahirap para sa iyo upang mabuhay. Hindi lamang ang kapalaran ng iyong pamilya ay nasa iyong mga kamay, ngunit ang iyong sariling kapalaran ay nakasalalay din sa kung gaano kahirap na handa kang gumana. Sa pag-iisip na iyon, inaasahan kong ipagpatuloy mo ang pagsusumikap sa paraang kasalukuyan kang. Gayunpaman, gaano kaiba? Sino ang nagbago ng iyong pangangatawan? At sino ang sapat na may kakayahang magturo kay Gerald ng mga sinaunang diskarte sa paghinga na pinagkadalubhasaan lamang niya? Iniisip ang lalaki sa kanyang sarili na nakasimangot. Bagaman siya ay nalilito sa lahat ng ito, pagkatapos tiningnan ulit si Gerald at kinumpirma na ang kabataan ay may magandang pag-unlad, ang lalaking nasa edad ay bumalik sa kanyang silid. Pagdating lamang ng umaga ay muling binuksan ulit ni Gerald ang kanyang mga mata. Habang ginagawa niya ito, isang pahiwatig ng lila ang pansamantalang sumilaw sa kanyang mga mata. Sinanay niya ang buong gabi, at ito ang totoo sa kauna-unahang pagkakataon na naukool niya ang kanyang sarili sa pagdaragdag ng kanyang pagsasanay ng propesyonal. Ito ay dahil sa ang katunayan na sa nakaraan, madali niyang talunin ang mga tao tulad ni Court at Christopher sa pamamagitan lamang ng kanyang kalamangan. Sa madaling salita, hindi siya nangangailangan ng maraming pagsasanay noon dahil ang kanyang mga kalaban ay palaging mas mahina kaysa sa kanya. Gayunpaman, nakikipag-usap si Gerald sa mga kaaway na mas malakas kaysa sa nakaranas niya dati. Sa pag-iisip na iyon, kailangan niya ng mas maraming pagsasanay hanggat maaari niyang makuha. Anuman, sa pag-check sa kanyang mga pinsala, nalaman ni Gerald na halos kalahati ng kanyang mga pinsala ay gumaling na sa puntong ito. Ano pa, ang kanyang lakas sa loob ay tila nakabawi.
Parehong nagulat at natuwa nang malaman na mayroon na siyang lakas ngayon, pagkatapos ay nagbulong-bulungan si Gerald sa kanyang sarili, gaano talaga kamisteryosong thunder eruption. Hindi ko inaasahan ang mga sinaunang diskarte sa paghinga na ito, na ipinagkaloob sa akin ng Diyos na kapakipakinabang. Natagpuan ang kanyang sarili na medyo nahilo sa pakiramdam na nagmamay-ari muli ng kapangyarihan, kumalas si Gerald mula rito nang marinig niya ang katok sa pinto kasunod si Monica na sumisigaw, "Gerald! Handa na ang agahan. Gayun din, may sasabihin sa iyo ang tiyuhin." Panipi, itinaas ang kanyang kamay papunta sa pintuan, na nakaunat ang kanyang palad, pagkatapos ay ikaniling ni Gerald ng bahagyang pababa ang kanyang palad. At biglang bumukas ang pintuan nang may malakas na putok. Malinaw na nagulat, sinabi ni Monica na, "Ano? Ano ang ginagawa mo? Natakot mo ang basura sa akin." Panipi, malinaw na hindi niya inaasahan na malalaman ni Gerald ang mga mailap na diskarte tulad ng alam ng lalaking nasa edad na. Kabanata 13:10. Bagaman nagulat siya doon, mas nagulat siya nang makita ang kalagayan ni Gerald. Nakatikip sa kanyang bibig na parang nakatingin siya sa isang halimaw, sinabi ni Monica, "Ikaw, Gerald, nakuha mo na ang iyong lakas." Sa katunayan, sa totoo lang, hindi ko inaasahan ang mga diskarte sa paghinga na magiging kapakipakinabang. Ang mga ito ay tunay na hindi mabibili ng kayamanan. Sagot ni Gerald na medyo tuwang-tuwa habang nakatingin sa magkabilang kamay niya. "Ba, sa palagay mo maaari mo akong turuan ng isang diskarteng tulad nito?" Tanong ni Monica habang ang kanyang mga mata ay agad na nagliwanag. Malinaw na interesado siya sa mga diskarte sa paghinga na parehong nagawang gumanap ng parehong Gerald at ng lalaking nasa edad na. Siyempre, kung ang isang pagkakataon ay magpapakita sa hinaharap, tiyak na pipili ako ng angkop na pamamaraan o dalawa para malaman mo. Nakangiting sagot ni Gerald. Sa puntong ito, tinatreto na siya ni Gerald bilang isang kaibigan, kaya't hindi siya laban sa pagtuturo sa kanya ng ilan sa mga mas simpleng pamamaraan. Tinukoy niya ang term na angkop na mga diskarte para sa kanya, mula nang malaman ang isang bagay tulad ng thunder eruption ay medyo imposible para kay Monica sa kanyang kasalukuyang estado. Ano pa, ang thunder eruption ay kumilos ng katulad sa isang anteng-anteng na anteng-anteng, at kailangan ng isa ng mahusay na pag-unawa dito bago pa magsimula ang pagsasanay sa pamamaraan. Kahit na ganun, mukhang nasa sabik pa rin si Monica habang sinabi niya, "Tandaan mo, ikaw ang nangako sa akin yan." Haha, panipi, gamit iyon, pareho silang nagtungo sa bulwagang magkasama. Pagdating, kapwa nakita nila na ang lalaki ay nakahanda na ng buong agahan para sa kanila. Ang lalaki mismo ay lumingon upang tignan si Gerald, at sa kabila ng nakikita ang lahat ng mga pagbabagong naranasan ni Gerald, hindi siya gaanong nagtaka. Sa halip, simpleng sinabi niya, "Sige, kain na tayo." Kapag natapos na ang pagkain, gayunpaman, nais kong magtungo ka sa isang lugar upang makipagpalitan ng ilang mga halaman pabalik, Gerald. Panipi, nood bilang tugon, tinanong ni Gerald, ang mga halamang-halamang pinag-uusapan ay gagamitin upang alisin ang mga galos ng siyera at pati na rin palakasin ang kanyang mga buto. Nagkaroon ako, sa totoo lang, nag-iisip kong pupunta ako sa Dordwell Heights upang hanapin ang mga halamang gamot. Panipi, sasabihin ko na ngayon na ang mga halaman na iyon ay napakahirap hanapin. Dalhin lamang ang liham na ito dito at pumunta sa Sunhill Rise sa aking ngalan. Doon, dapat mong hanapin ang master ng King Valley. Kaibigan ko siya, kita mo, at kung maayos ang lahat, dapat kang magbigay sa iyo ng pag-akses sa mga halamang gamot na kinakailangan upang pagalingin ang siyera. Sagot ng lalaki habang naglalabas ng isang sulat at iniabot kay Gerald. Mismong si Gerald ay lubos na may kamalayan na ang siyera ay nasa tulad ng isang paumanhin na estado sa ngayon dahil sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, ang anumang ipinag-utos sa kanya ng nasa katanghaliang lalaki na gawin, na kinasasangkutan ng siyera, ay talagang walang kaguluhan. Speaking of which, naaalala mo pa ba ang sinabi ko sa iyo kahapon? Oo, sinabi mo sa akin na gaano man karami ang sanay, ang kanilang lakas ay laging limitado sa isang tiyak na lawak. Naiintindihan ko iyon. Ang lalaki ay tunay na naglagay ng maraming pag-iisip at pag-aalaga pagdating kay Gerald. Pagkatapos ng lahat, kahit na si Gerald ay ipinapadala sa King Valley upang gawin kung ano ang nararapat sa kanyang tungkulin, sa pagdudulot ng labis na sakit kay Sierra,
ang lalaki ay handa pa ring bigyan siya ng isang liham na tiyak na magpapagaan sa proseso ng pagkuha ng mga halamang gamot na siya kailangan mula sa lahat ng iyon. Masasabi ni Gerald na ang taong ito ay tunay na isang mabait na kaluluwa. Habang naruroon tayo, dapat kong aminin na hindi pa ako nakipag-ugnay sa sinuman mula sa Sunhill Rise, ang mga nakatira doon ay kabilang din sa isang cryptic na pamilya. Tanong ni Gerald na medyo nakasimangot. Ang mga ito, kahit na bukod sa martial arts, mas gusto nila ang paghan ng kanilang mga lihim na diskarte ng paggawa ng mga tabletas. Ito ang dahilan kung bakit nakolekta nila ang lahat ng uri ng halaman sa una. Anuman, tandaan na ang Sunhill Rise ay nakasalalay sa loob ng mabundok na rehiyon na ito, at sa loob nito, mahahanap mo ang 7 malalaking lambak, isa na rito ang King Valley. Doon, mahahanap mo ang napakaraming pambihirang mga tao na nakarating na sa huling yugto ng Spirit Earth Realm. Sa kabila nito, nararamdaman ko na ang Master ng King Valley ay maaaring bigyan kami ng respeto at bigyan kami ng mga halamang gamot na walang gulo hanggat bibigyan mo siya ng sulat na ito. Panipi, nakikita ko, napakahusay. Pupunta ako kaagad doon kapag natapos na ako sa pagkain. Panipi, totoo sa kanyang salita, sa pangalawang natapos niya ang kanyang agahan, agad na pumasok si Gerald sa bundok upang hanapin ang lambak alinsunod sa mga direksyon ng lalaki. Habang ang mga alaala ng sining ng paggawa ng tableta ay naitatanim din sa kanyang alaala, hindi sigurado si Gerald kung ang alam niya ay maihahambing pa sa mga tabletas na ginawa ng cryptic na pamilya. Anuman, mabilis na ginamit ni Gerald ang kanyang husay sa kagaanan upang mapabilis ang kanyang paglalakbay doon. Ang malaking bundok ay tinawag na Sunhill Rise, at kahit na ang Gerald ay mabilis, ang paglalakbay sa King Valley ay tumagal ng ilang sandali dahil ang mabundok na rehiyon ay napakalaki at komplikado upang mag-navigate. Ito ay matapos lamang dumaan sa 8 karatig na lungsod nang sa wakas ay dumating si Gerald sa King Valley bandang tanghali. Tulad ng iminungkahi ng pangalan nito, ang King Valley ay isa sa maraming mga lambak ng lugar, at konektado dito, ay isang highway na humantong sa labas ng mundo. Dahil ang lugar ay kilalang kilala sa mga tekun, marami sa mga ito ay mula sa mga internasyonal na antas para sa kanilang karunungan sa sining ng paggawa ng pil, hindi nakapagtataka kung bakit maraming mga mamahaling kotse ang nakaparada sa pasukan ng lambak. Mula sa narinig ni Gerald, ang mga taong ito ay dumating upang magmakaawa sa Master ng King Valley na ibenta sila ng mga tabletas. Siyempre, ang mga nasabing insidente ay natupad ng may buong katahimikan. Kahit na alam nila ang tungkol dito, walang mga kumpanya ng media ang maglakas loob na ilantad ang lugar na ito sa publiko. Anuman ang kaso, pinahinto ni Gerald ng 2 gwardya habang papalapit siya sa pasukan ng lambak. Nang makita iyon, binigyan niya sila ng sulat at ang isa sa mga gwardya ay tumungo sandali. Makalipas ang ilang sandali, ang isang nasa katanghaliang lalaki na nag-asot ng isang suit ay tumakbo ng nasa sabik habang ang gwardya mula bago ay kalmadong lumakad pabalik sa kanyang paunang pwesto. Sa pagtingin kay Gerald na sobrang kaibig-ibig, ang nasa katanghaliang lalaki pagkatapos ay masayang sinabi, "Maaari ka bang maging alagad ng aking tagapagbigay ng tulong? Sa totoo lang, hawakan mo, nasaan ang ugali ko? Pumunta ako sa pangalan ng Miles Yacht Eman, at ako ang Panginoon ng driver ng lambak sa nakaraan. Ang tagapagbigay ay isang beses na naisave kapwa ako at ang Panginoon ng lambak, alam mo." Panipi, ang nakikinabang. Iyon ay dapat ang lalaking iyon, tama. Habang nakita ni Gerald na tinatrito na siya ni Miles bilang alagad ng lalaking iyon, hindi talaga ito masyadong nag-abala sa kanya. Ang kasiyahan na makilala ka, G. Yacht Eman. Dumiretso sa puntong ito, kailangan namin ng agarang pangangailangan ng 3 halaman. Sagot ni Gerald nang hindi pinapalo ang palumpong. Iyon, sa totoo lang, hindi maginhawa na magsalita tungkol dito. Mangyaring sumama ka sa akin, mister. Sabi ni Miles sa isang paumanhin na tono bago masayang hinawakan ang braso ni Gerald at naglalakad sa kanyang tabi papunta sa lambak. Sa kanilang paglalakad, ang 2 gwardya sa pasukan ng lambak ay simpleng nagbigay ng mapanghamak na tingin kay Gerald, na walang balak na maging banayad tungkol dito, habang kapwa nila iniisip, saan pa nanggaling ang bukol na iyon.